O mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni PBBM nung tinanong siya kung ano bang ano niya, nagsisisi ba siya, may regret ba siya na naging katandim niya si Sara. In fairness kay PBBM, honest naman siya na alangan namang sabihin niyang may regret siya. Siyempre sabi niya wala siyang regret. Na okay naman na naging silang magtandem. Kasi nga naman, totoo naman 'yun. Nakatulong yung tandem nila na manalo siya bilang president at manalo rin si Sara bilang vice president. Kung hindi sila nagtandem, hindi sila mananalo. Totoo naman 'yun eh. Totoo naman 'yun na siyempre yung pwersa ng Duterte at pwersa ng Marcos. Kung halimbawa tumakbo si Marcos, si Bongbong na presidente, tapos tumakbo rin si Sara na presidente o kaya si Bongo, ibig sabihin nahati yung Marcos at Duterte, nanalo si Lenny noon. Totoo yun. Malaki ang tsansang ganun ang mangyari. Kaya nga, dahil nag-isang pwersa sila, di syempre yung mga boto ng Northern Luzon, yung boto ng bahagi ng Luzon, nakuha ng Marcos. Yung boto naman ng Mindanao at bahagi ng Visayas, yung Visayan speaking na o Cebuano na speaking ng mga Bisaya sa Bisaya. Nakuha yun ni Sara. Nadala yung boto na yun para kay PBBM. Kaya totoo naman, honest din naman itong si PBBM sa pagsabing hindi siya mag-regret kasi ano yun, totoo naman na nanalo sila dahil nag-isang pwersa sila. Kaya bakit niya naman pagsisisihan yun? Iba siguro ang kinalabasan ng eleksyon kung hindi sila nag-isang pwersa. Kaya lang ito namang si Pulong, inaamin na nga ni PBBM na hindi naman daw siya nagsisisi na nagsama sila ni Sara kasi nga iba siguro ang kinalabasan ng eleksyon kung hindi sila nagsanib pwersa. Kaya lang ito naman si Pulong, binibira pa rin si PBBM. Sabi niya, ay talaga namang hindi ka dapat magsisi. Sabi niya, talagang hindi ka dapat magsisi kasi kung wala si Sara Duterte, kung hindi daw sa mga Duterte, hindi daw mananalo si PBBM. Nag-react naman diyan si Yussi Castro. Ang sabi ni Yussi Castro, mali namang sabihin na si Sara ang nagpanalo kay PBBM. Sabi niya naman ni Yussi Castro, ang nagpanalo diyan yung Uniteam. Anyway, pare-pareho naman ang ano nila eh. Wala naman dapat banggaan doon o conflicting na statement sila eh. Ang sinasabi ni PBBM, wala siyang regret na nakatandem niya si Sara kasi kung hindi niya nakatandem si Sara, iba siguro ang kinalabasan ng eleksyon, di ba? Ang sabi naman ni Pulong, oo, tama, hindi ka dapat mag-regret kasi hindi ka sana mananalo kung hindi dahil sa Duterte. Totoo din 'yon. Pareho din naman 'yan ang sinabi ni PBBM, di ba? Na ang sabi ni PBBM, hindi siya nag-regret kasi kung hindi sila nagsanib pwersa, iba siguro ang kinalabasan. O di pareho din 'yun ang point ni Pulong. So bakit kailangan pang bastusin ni Pulong? Hindi naman si PBBM naman inamin niya rin naman na wala siyang regret. Ito naman si Yussi Castro, ang sabi naman ni Yussi Claire Castro, hindi naman dahil sa Duterte, sabi niya dahil sa Uniteam. Nagsanib pwersa sila. Kaya yung efforts na yun na manalo sila dahil sa pagsasanib nila, hindi dahil sa Duterte. Anyway, ano yan? Ang malinaw dyan, nakatulong na manalo talaga sila, yung Marcos at Duterte, kasi kung hindi sila nagsanib pwersa, malamang nanalo si Lenny. Iba talaga din sana yung kalalabasan. Pero, ang tanong, bakit kasi naghiwalay sila? Ay naghiwalay sila dahil itong sila Sara naman sila Sara, ang gusto kasi nila Sara Duterte kahit hindi na sila ang administrasyon, vice president na nga lang siya eh. Ang gusto niya yata kung sa pie, kung sa cake, parang sa cake kung sa pundo ng bayan ang gusto niya, ang share niya pareho pa rin kila PBBM. Ay syempre hindi naman na kasi Marcos administration na to, hindi na Duterte administration. Parang panahon ni Ramos yung pinakamalaking share sa pie. Siyempre, mabibigyan din yung iba, pero sa kanya yung malaki. Ganon din nung panahon ng Estrada.
Ganon din ang panahon ni Arroyo. Panahon ni Arroyo, pinakamalaking pay sa kanya. Mayroon ba ang bilyar? Yes. Mayroon ba ang Strada? Kalaban niya yan sa mayroon ba ang Binay? Yes. Oh. Pero ang malaking pay kay Gloria, kila Arroyo. Ganon din nung panahon ni Duterte. Malaking pay naman sa kanila. Pero mayroon din sila Arroyo, mayroon din sila Bilyar. Kaya nga yumaman din ng todo sila Bilyar noon nung panahon ni Duterte kasi pinabilo din sila. Ganon din ang Arroyo. Ngayon, Marcos naman, ay di syempre, sa mga kung sapay, malaki sa Marcos. Ay ang gusto yata ng Duterte, malaki pa rin yung sa kanila, parang ipapareho lang sa Marcos. Kasi siguro ini-insist nila na kung hindi dahil sa kanila, hindi mananalo ang Marcos. Ay doon naman yung medyo, syempre hindi naman papayag na doon ang administrasyon. Kaya nga nagsisimula pa lang yung administrasyon noon, unity, kaagad-agad si Sara Duterte humingi na ng pondo. Tapos nung 2023, hindi pa sila magkaaway noon ha. Ang binigay kay Sara, ang hiningi siguro ni Sara, napakalaki. Kasi ang budget ng OBP noon, 2.3 billion. 2.3 billion noong 2023, hindi pa sila magkaaway noon. Kaya lang, nung nag-away na, unang-una din kasi, lumabas na yung mga balibalita na hindi daw si Sara ang imamanok sa 2028. Doon na nagsimula yan. Kasi syempre, ang rin ng Marcos, mukhang sa tingin nila, ang dapat na maging pambato nila sa pagka-presidente, hindi si Sara. Maghahanap sila ng iba. Kaya doon na napag-usapan si Martin Romualdez. Ngayon, nasira na ngayon yung unity. Nung unity. Hanggang sa humantong na sa, binibira na nila Sara Duterte, ng mga Duterte, ang administrasyon. Lalong lumalim ang lamat. Pero yun naman, ang tanong kay PBBM, nagsisi ba siya? Sabi niya, siyempre hindi. Kasi, nanalo sila bilang unity. So, hindi sila nagsisi doon. Kaya lang si Pulong naman, sila Pulong Duterte, gusto niyang i-insist na kung hindi daw dahil sa kanila, hindi daw mananalo si PBBM. Doon naman nag-react si Yussi Claire Castro. Hindi naman yun dahil sa Duterte, kundi sa effort nila yon as unity. Anyway, na yan, ang importante dyan, God works in mysterious ways. Nag-away sila, mas napaganda ang takbo ng bansa. Bakit? Ayun, nadala si Duterte sa ICC. Kung hindi sila nag-away ang unity team, kung hindi natin yan, hindi madadala si Duterte sa ICC. Hindi itong si Bato, hindi yan magtatago ngayon. Kasi kakampi nila ang administrasyon. Kaya may maganda ring dinulot yan. May maganda ring dinulot yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.